Alright. So, segue tayo sa ibang community kasi medyo nagiging usap-usapan itong nangyayari ngayon sa isang lab team no ng Kalingap itong kay EDC, no Edu and Beyonce na talagang mainit ngayon sa SOCMED, no? Especially sa community ng Kalingap dahil ang daming lumalabas na mga kwento, usapan at si Dr. Love, no? Laging kasama to sa mga issue dito sa community na to. Hindi lang naman siya, no? Marami. Pero sa ngayon parang siya at saka isang Red Saint ang involved, no, dito sa medyo hindi magandang pagkakaunawaan sa Kalingap community. And as I heard, mukhang tinanggal na, no, sa Kalingap community si Dr. Love at saka yung Red Saint. And it's because of this issue between Edu and Beyonce. And Beyonce itself, no, herself, in-announce niya na rin na wala na munang love team dahil meron atang hindi na pagkaunawaan no na parang third party. I'm not too sure of the full reason, no, inaalam ko pa bago ako magbigay ng sarili kong opinion. So dito muna tayo sa usapang utang na loob, no? Kasi because of this thing happen, so marami ngayon syempre sumaside kay babae at may sumaside kay lalaki. And syempre nai-involve yung medyo may ari ng community, which is one of those ay si Kalingap Rab. Dahil si Kalingap Rab ang talagang nagpasimuno ng mga love team na yan eh. No? So kaya isa siya din ngayon sa naiipit. Okay? So yun po yung ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Usual lang po tayo. Walang personal. Okay? So, ito na nga po. No? Usapang utang na loob. No? Kasi, because of these things happens, no? Hindi maiiwasan na magkaroon na ngayon ng sumbatan. Magkaroon na ngayon ng mga hindi magagandang salita coming from supporters, no? Fans, and even some of the vloggers, no, na ngayon parang ang lumalabas walang utang na loob si Beyonce, no, dahil tinulungan daw siya ng Kalingap Rab or ng Kalingap community nang dahil sa Kalingap, Umangat ang Buhay, bla bla bla. So marami ngayon mga sinasabi, same thing with the guy, no, kung ano-ano rin yung ikukwento. Now let's hear it from Kalingap Rab himself regarding this issue of utang na loob. Okay? So, allow me to play the portion of video ni Kalingap Rab kung saan ipinaliwanag niya yung reason behind this utang na loob na to. Walang bata, basta kasama. Yun na nga po, no? Siyempre unfair din sa family. Hindi naman siya umayaw lang naman siya sa pag-vlog ng natin. Hindi naman po sa, pwede mo sabihin na wala siyang utang na loob. Kasi una po na, hindi po kami sumisising ng utang na loob. Po, gusto na. So, yan. Confirm again by Kalingap Rab na umayaw si Beyonce sa love team. No? Kasi nga, may separate video doon na according, no, sa kay Beyonce, toxic na. Nato-toxic na yung love team nila and parang there's something more behind that. So, ang confirm lang dito is wala nang EDC, no? Wala na nun. Dinimolish na. So, mawala na yung love team na yun na actually sumikat yun. And napanood ko yung video ni Beyonce when she was explaining those things and parang ang nangyari based sa kwento ni Beyonce na naging totoo siya sa kung ano yung naramdaman niya kay Edu and it seems different, no? Parang ganun yung gusto niyang parating, which is I'm not too sure yet. But ang gusto ko lang i-emphasize here is wala na raw yung love team nila, no? Pero pwede pa rin siyang i-vlog ng Kalingap. So, part pa rin siya ng Kalingap. Yan yung base dito Kaya lang kasi may mga latest ngayon na may iba na namang kwento
May mga kwentong ibang lumalabas eh. Mukhang may nag-uudyok, no? Para gawin itong mga taong to yung parang pakikipag laban talaga sa Kalingap, no? Yung pag-against sa mga sinasabi ng Kalingap. Ito, trabaho namin ito, na magtumulong gamit yung aming YouTube. Gusto namin, no, wala akong karapatang magreklamo na ang bago ng ginagawa ko, magagaling yung mundo, hindi ko kailangan ipagbayabang yun. Kasi ginusto naman namin, basta kumikita kami dito. Yun nga lang, yung kinikita po namin, sinishare po namin. Natutunan namin sarili namin, natutulungan din namin yung iba. Yun po yung pinagkanta ng content namin. Okay, so this is real talk. Yung sinabi ni Kalingap Rab, no? Totoo, walang may gusto, no? Hindi ginusto nila Beyonce na sila ay tulungan nila Rab, nila Kalingap Rab, no? Sila yung kusang nagpunta, ni-scout nga eh, di ba? Kaya nga may scout na sinasabi. Sila yung naghanap ng may tutulungan sila. So, walang utang na loob si Beyonce, which is yun totoo. Wala talagang utang na loob. Madal ginusto nila Kalingap Rab yan. No, part ng trabaho nila yan. No, so yung masabing may utang na loob si Beyonce sa kanila, no, it's wrong to say. No, hindi po. Katulad din po yan ang suportang ginagawa natin sa lahat ng mga community na kung nasaan tayo. Pumasok tayo sa community na yan, sinuportahan natin yung may-ari ng community, diba? Dahil sa kagustuhan natin. Same thing yung ginagawa nila Kalingap. Naghanap sila, may nakita sila, tinulungan nila. So in return, nagustuhan ng tao, pinanood, kumita. Which is yun ang sinabi ni Kalingap Rab. Di ba? No, kumita sila. Nagka-revenue sila. Kasi kinagat ng masa. So nakinapang sila. Which is correct. Di ba? Pero part of it, sinishare nila pabalik. Di ba? At yun yung nangyayari kay Beyonce. Di ba? Natutulungan siya. Dahil kumita yung pagbablog tungkol sa kanya. Pero hindi po ibig sabihin nun ay may utang na loob na si Beyonce kay Kalingap Rab. In the first place, kung ayaw nila Beyonce magpa-vlog, wala namang magagawa sila Kalingap Rab, di ba? Same thing. Kung ayaw din i-vlog ni Kalingap Rab si Beyonce, wala rin magagawa si Beyonce. So it goes same way. No? Kaya yung utang na loob dito hindi dapat maging usapin. No? Kasi lumalabas dito na parang yung utang na loob na raw na yan. Kaya parang nababalikan si Beyonce. Mga blessings na share natin. Why the boy cannot defend himself from parents? Yun nga po, ang sabi ni Kuya Gio, pumunta daw doon para usapin. Tingnan nyo kasi ang utang na loob. Yun na nga po, wala po kaming mismo na utang na loob. Kung may pong ano yan, ang utang na loob na yan, hayaan nyo na po yan. So, baliwala yun. Hindi yun ang diskarte ni Kalingap Rab. No? Hindi niya iniisip na may utang na loob yung lahat ng kanilang tinulungan. Kasi in the first place, sila yung naghanap eh. Hindi naman lumapit yung mga taong yan para i-block sila. Di ba? Sila yung naghanap. Kaya doon sa, kita nyo, mayroon siyang binasa. Live kasi ito eh. May nabasa siya na tigilan nyo na yung utang na loob. Ibig sabihin, mayroong nagpapakalat ng ganong chismis. No? Na maaaring may nagsasabi, pagbasa may utang na loob or wala ba kayong utang na loob sa Kalingap na ginaganan niyo. So, di ba? Maaaring may mga nagsasabi ng ganyan. Kaya yung isa sa commentor during this live ni Kalingap Rab ay nasabi ko dito. Pero nililinaw ni Kalingap Rab, di ba? Na nobody among doon sa kanilang mga kinontent, beneficiary
no, na kinonsider nila may mga utang na loob yung I don't know from the other, no, if they consider it as na may utang na loob sila Beyonce and even the other love team or beneficiary nila, no? Kasi ang totoo wala talagang utang na loob yung both side, no? Kasi unang-una pareho kayong kumita at pareho kayong nakinabang, no? Hindi naman sinolo ng mga vloggers, di ba? Nakikita naman natin binabalik sa kanila anong nangyari, napaganda yung bahay, may mga renovation na nangyari, di ba? Guminhawa yung ibang buhay ng mga talagang nabigyan ng suporta ng vlogger at saka ng mga sponsor. Di ba? So, kumbaga both ways nakinabang. In what sense nakinabang ang mga vlogger? Kumita sila. In what sense nakinabang yung beneficiary? Natulungan sila. So, yung utang na loob rito wala. Dahil pareho nilang ginusto. Pareho kayong sumangayon nung ginawa ninyo yung mga vlog. Okay, so sana maging malinaw yon sa karamihan. And hindi lang sa community ng Kalingap. Even other community like Tekram, Daddy Frankie, and Erin Napoleon. Lahat po ng mga tinulungan nila na yan ay ginawa nila dahil sa kagustuhan nila at sumang-ayon din yung tinulungan. Okay, so yun po muna, no? Ang gusto kong i-share sa content na to about sa Kalingap. It seems interesting dahil lumalalim ng lumalalim. May natanggal na naman sa Kalingap. Natanggal na naman si Doc Love at saka si Renzo because of this sigalot na nangyari. Okay, so yun lang muna at maraming salamat.